Welcome back to my vlog mga karaket. At for today's ganap nga, ito nga yung second day namin dito sa Azure Urban. At nagising nga ako ng 6:30 AM para masilayan sana yung sunrise. Pero maaga palang sumisikat yung araw so hindi ko na naabutan. Lumabas nga ako dito ngayon sa may veranda at sinilayan ko nga kagandahan ng pool at man-made beach nila na napakaganda. Yan, hagad na hagad pa nga ako dito kasi nga wala pa akong hilamos sa toothbrush. Kagigising ko lang nga nito at tulog pa nga ang bagets at si Papa Erwin. Maaga ngang nagising si Lloyd at si Boss Wow at sila na yung nag-prepare at nag-init ng food namin for breakfast. At eto nga, ang sarap pa ng tinutulog nila at lahat nga kami ay na-relax ng bongga. At lumabas na nga pala ako dito sa room namin at pagising ko nga, ito nga, ready na yung breakfast namin at kakain na lang ako. Hindi kami sabay-sabay nag-breakfast kasi nga hindi rin kami sabay-sabay nagising. So nauna na daw mag-breakfast si Boss Wow at saka si Lloyd at kami na lang yung hindi pa. So ayan, si Lloyd nag-watch siya ng TV kasi nga merong YouTube dito sa aming ni-rent na unit. May YouTube yung TV nila. And ito ang lolo, natutuwa siya kasi natitingnan niya yung mga picture namin kahapon sa FB at sobrang nga din daw siyang nag-enjoy. At sabi nga niya ay parang mawiwili yata siyang sumama sa amin tuwing magta-travel. Lumabas nga ako dito sa kabilang veranda sa room ng mga lolo at nakita ko nga dito si Bosso na nagmumuni-muni at tumatanaw din siya dito sa kagandahan ng Azure. Ang ganda kasi talaga ng man-made beach nila at pool, napakapayapa at napakalinis ng amenities nila. Very highly recommended talaga itong staycation na napuntahan namin na ito. Ang sarap niyang balik-balikan guys. Kaya sa mga gusto mag-unwind dyan, punta na kayo dito guys. Sulit yung ibabayad nyo. At ito na nga, bumalik nga ako ng aming dining kasi nga medyo mainit na dun sa veranda. Dito na nga ako nag-breakfast ng mabilisan. Sabi ko nga magbe-breakfast muna kami bago kami bumaba ng swimming pool, bago kami mag-swimming para busog. And then pag-akit namin ay maliligo at magre-ready na lang. Diretso check out na at sa labas na nga kami magla-lunch. So ito na nga, fast forward, after nila mag-breakfast na Papa Erwin ay sumakay na nga kami ng elevator pababa doon sa ground floor para kami ay mag-swimming na. Nagkakandabulol-bulol na nga tayo guys. Hindi nga biro itong mag-voice record. So ayan, nandito na nga kami ngayon sa lobby at naglalakad na kami papunta ng clubhouse. So ang balak nga namin ay mag-swimming muna kami sa pool and then the last doon sa man-made beach nila. So yan, excited na daw ang kids. Yan, todo outfit pa kasi nga bawal maligo dito ng naka-t-shirt. Kailangan daw ay naka-swimwear. So naglalakad-lakad nga pala kami dito at ang dulo nga ay galak na galak at siya nga ay na-excited na makapunta dun sa beach club. Ito nga kasi guys yung first time niya na makapag-travel. So sana ay mas marami pang mga araw na makasama namin siya sa mga travel, na malakas pa siya para lahat naman ng mga bagay-bagay na makakapagpasaya sa kanya ay ma-experience niya. So yan guys, malapit na nga tayo dito sa clubhouse at naglalakad pa rin niya kami at nagtitingin-tingin dito sa amenities dahil napakaganda at napaka-unique nga ng kanilang amenities dito guys. Sobrang linis and ang babait ng mga staff nila dito. So medyo marami daw tao ngayon, basta every weekends daw medyo crowded dito. Pero ako kasi mas gusto ko rin yung ganun, yung maraming tao kaysa yung kami-kami lang, para nakaka-boring naman mag-swimming ng ganun. So dahil nga weekends, punong-puno sila, sabi ng mga staff dito, every weekends daw talaga halos ganito lagi yung scenario dito, maraming tao, lalo na daw pag holidays ay doble pa ng mga tao ngayon dito. So napakaganda nga ng man-made beach nila at parang Malaburakay talaga yung buhangin nila. So hindi mo na kailangan lumabas ng Manila kung gusto mo talaga ng Malaburakay na buhangin at may maganda, malawak at may wave na swimming pool. Dito ngayon sa Azure Urban sa Paranaque. Actually guys, may Azure Urban din sa may Bulacan, I think, or Pampanga ba, I'm not sure. Nakita ko rin siya sa FB, maganda rin siya. So yan, habang hinihintay nga namin si Bosso at nagbabayad nga siya ng aming guest pass para nga maka-swimming na kami, ay dito muna kami nagtambay sa may Faris. So ang ganda kasi ng view dito guys, tapos malamig yung paligid, tapos nakikita mo yung mga nagsuswimming, may enjoy ka talaga, parang ang saya-saya talaga nilang pagmasda na nag-enjoy yung mga nag-outing dito. So yun lang guys, at eto, panoodin nyo na lang yung aming swimming at hinintay lang namin si Boss Wow, mga ilang minuto pa lang nandito na siya guys.
At sa mga nag-PPM at nagtatanong nga pala sa akin kung magkano yung rate nila dito, depende po sa unit. Pero yung kagaya ng sa amin na 2 bedroom is 6,500. Good for 8 packs na siya. Pero kung more than 8 packs kayo, I think may 3 bedroom sila na mas malaki. Syempre medyo mahal din siguro yon dahil nga syempre mas madami at saka mas malaki yung unit nila. And then sa clubhouse naman, para maka-access kayo dito sa kanilang amenities like pool, man-made beach, restaurant. So may per head silang 250 pesos. And then ma-access mo na yung kanilang pool dito at makakapag-swimming ka na ng 1 to sawa. So yan, punta na kayo dito guys. So ayan na nga, dumating na nga si Boss Wat. Nakuha niya na yung mga tigigisa namin na bracelet na ikakabit sa aming braso para maka-access kami sa loob. So pupunta na kami dito at naghahanap kami ng pupwestuhan namin. At ang lulo nga daw ay hindi maliligo, magbabasa lang daw siya ng paa. At panonoorin lang daw niya kami, siya daw yung magbabantay ng gamit namin kasi baka daw lamigin siya. So yan, lakad-lakad pa rin kami dito at naghahanap kami ng pupwestuhan namin kasi nga medyo madaming tao. Pero alam nyo guys, natutuwa ako kasi yung vibes niya para talagang sa Boracay. Gantong-ganto rin pumunta kami ng December, maraming tao. Ang ganda nung sun, napaka-white sun talaga niya, malinis. Tapos may mga puno siya ng buko, kaya talagang may enjoy nyo talaga yung ganitong vibes dito. Sobrang nga nag-enjoy kaming lahat, lalo na yung kids. Siyempre, ang lolo nag-enjoy din talaga siya at sana mawili pa siya na sumama sa amin sa mga ganitong pagkakataon. So yan, lakad-lakad lang tayo guys. Hanap-hanap tayo ng ating pupwestuhan. So sa mga nagsasabi dyan na madalas kami mag-travel, inuulit ko po, deserve po namin ito. Kasi po madalas din po kaming stress at pagod sa aming mga trabaho. Lalo na po si Papa Erwin. Kaya talagang yung time namin sa mga bata, ito lang yung ginagawa naming way para magkasama-sama kami. At less, parang walang abala. So, hindi talaga kami sumasagot sa mga call or message kapag regarding sa business or work kapag nasa travel kami. Kasi yun lang yung time na makapahinga yung mga utak namin, makalayo kami sa stress, at mabigyan namin ng time yung mga bata. Yun yung importante guys. Ika nga ay enjoy life, diba? Hanggat bata tayo, mag-travel tayo kung may pang-travel tayo. Kasi pag matatanda na tayo, mahihirap-hapan na tayong gawin ito. At syempre, lagi kong sinasabi na hanggat hindi pa nagkakalit yung dalawa, hanggat pinag-iipunan at nagre-ready pa lang kami para sa college sila, ma-enjoy naman namin yung age namin na ganito, na makapunta kami sa iba't ibang lugar, relax naman kami, mapuntahan namin yung mga pinapangarap namin na lugar, at maipadanas din namin sa mga anak namin yung mga bagay na hindi rin namin nararanasan noon kasi ibang-iba naman talaga yung buhay noon sa buhay ngayon. Basta sa ngayon, sipag at tiyaga lang ay walang imposible. Makukuha mo talaga yung mga bagay-bagay na gusto mo. Hindi man agad-agad, pero soon, makukuha mo din talaga. Basta wag kang mapapagod, wag kang susuko, at kung ano man mga pagsubok na dumadating sa buhay nyo, lalagpas din yan. Sabi nga, diba, yung isang baha daw, hindi naman yan mag-stay na baha, babalik din yan sa dati, huhupa din yun. So, ganun din yung mga stress at problema sa buhay. Kaya enjoy nyo lang yung buhay nyo. Huwag kayong magpaka-stress sa ibang tao, hayaan nyo lang sila. So, yun lang, lagi lang kayong mag-pray tulad ng ginagawa namin. So, sa dami ko kasi pinagdaanan sa buhay, mga challenges, mga pagsubok, sa mga kaibigan, sa trabaho. So, dun ko na-realize, and marami akong naging lesson din na maging mali o tama yung ganito. So, iwas sa stress, hayaan nyo sasabihin ng ibang tao unless na wala kang ginagawa sa kanila. Pangalawa, nag-e-enjoy ka sa buhay mo. Basta ang importante, kasama mo yung buong pamilya mo. Kung konti man yung kaibigan mo, isa lang yan o dalawa, okay lang yon. Kasi at the end of the day, yung pamilya mo pa rin yung dadamay sa'yo. Dahil experience ko na talaga yan. So yung kaibigan nandyan lang yan. Pwedeng makisama, pero not 100%. Importante yung oras mo, yung focus ka talaga sa pamilya mo. Kasi sila talaga yung makakasama mo sa hirap at ginhawa, wala nang iba. So ito nga, back to voice over tayo dito sa aming mga kaganapan. Ito nga, at binibidyohan kami ni Boss Wow habang kami ay nagsuswimming. So enjoy na enjoy kami dito guys, at ang dami nga dito magjojowang partner na nagyayakapan. Siguro naman nakikita nyo dito sa video. So ayan, ito yung katatapos lang ng wave. Alam nyo guys, sobrang nakaka-enjoy yung wave nila dito. Talagang parang nasa dagat ka talaga, at syempre pag nagaganon, hiyawan yung mga tao. So sobrang saya talaga. So yun guys, at siguro mas marami pa kayong makikita sa aking vlog sa mga travel namin, dahil marami talaga ako naka-bucket list na mga pupuntahan namin, at marami din akong mga pinag-iipunan na mga travel sa mga darating na buwan, darating na taon, in God's will.
So, lagi lang ako nagpe-pray na sana lahat yun ma-achieve ko at lahat yun maiparanas ko sa mga anak ko hanggat kami ay mga bata pa. So, yun lang guys, in-advise ko lang kayo na huwag kayo magpapa-stress. Lagi nyo yung tatandaan at lesson learn yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin. Kaya enjoy nyo lang yung buhay nyo. Kaya sa mga basher ko dyan, hello! Kung gusto nyo rin maging masaya sa buhay nyo, huwag nyo na lang bantayin yung buhay ko. Magdumiskarte na lang kayo ng inyo, enjoy nyo na lang yung buhay nyo at huwag na kayo magdamay ng iba. At syempre, yan, mahilig talaga ako sa picture, videos kasi alam nyo kung bakit. Memories kasi yon. Isa yun sa aking investment, yung mga photos, yung mga videos kasi masarap balik-balikan yung nakikita mo yung gaano paglaki ng mga anak mo sa mga narating nyo. So, ang sarap balik-balikan guys. So, isa pa nga dahil isa nga akong vlogger, so gusto ko talaga ay lahat ay naka-picture at video ng mga pinupunta namin, yung mga kaganapan namin. At least pag nagkaapo ako sa darating ng mga madaming panahon pa, ay makikita nila at sana ay ganun din sila sa mga magiging pamilya nila. Ganun din sila ka-effort sa mga anak nila, sa pamilya nila, para naman maging inspirasyon din nila ako sa mga ginagawa ko sa kanila. So ito na nga guys, fast forward at ito, tapos na nga kami mag-swimming dahil nga 11 na, yan, fast forward at nakapag-bis na kami. Hindi na kami nakapag-video na nasa taas kasi nga nagmamadali na kami dahil mag-12 na. So pa-check out na kami guys, nakalabas na kami ng building namin at papunta na kami sa sasakyan. Hinintay lang namin sa Papa Erwin para magkarga na kami ng mga gamit namin. At balak nga namin ay sa Tagaytay na lang kami magbe-breakfast. Medyo nakikrave nga kami sa pasta and pizza. So siguro maghahanap na lang kami ng Shakey's or Greenwich kung ano man yung madaanan namin. So yan, nagkakarga na nga kami ng gamit at medyo nakakatamad pa talagang kumilos na umuwi. Yan, shout out kay Ate Nicole, to my one and only princess. Napakabait ng batang yan, love na love ko yan. At ito na nga si Kuya Lloyd, siya na halos lahat yung bumuhat, biyabit siya. Huwag na daw kaming magbuhat, daladala pa yung mga towel. Hindi na nga kami nakapag-ayos ng paglalagay sa bag kasi nga uwi na rin naman, sa bahay na lang ayusin, diba? So ito, waiting pa rin kami dito habang nagkakarga sila. At malapit na kami umalis dito sa Azur. Kaya lang nakakamiss talaga yung mga ganitong lugar. Kaya sana marami pang blessing, marami pang mga trabaho at opportunities para lagi kami may mga ganitong travel. At syempre kahit naman nagta-travel kami ay pinaglalaanan din namin yung future ng mga anak namin. Sa mga nagsasabi dyan na mag-ipon daw kami, of course, alam po namin yon. At kami po ay may mga life and health insurance din para sa pagtanda namin. So yung fast forward, nandito na nga kami sa biyahe at dito nga kami dumaan sa way ng Santa Rosa to Tagaytay para walang traffic at mas mabilis. Kasi mas mabilis pala. Kahapon kasi dun kami dumaan sa tunnel. Medyo napalayo kami at umikot pa. So ang bilis lang namin makakarating dito kasi nga walang traffic. Tuloy-tuloy lang siya. Ang sipot namin ito, I think is Calamba na and then Santa Rosa and then Tagaytay na. And then pagdating natin ng Tagaytay ay lalapang na tayo ng lunch at medyo nagugutom na rin kaming lahat. So yun lang guys, at eto na nga, nandito na nga kami ngayon sa Pora. Dito nga kami nag-stop over para mag-lunch sa Pora Tagaytay. Dahil nakakita nga kami dito ng Greenwich. So yan, shout out kay Papa Erwin, nare-relax din niya kapag umaalis kami ng ganito. Kasi deserve din naman talaga niya yung dami niyang pagod, stress sa araw-araw sa trabaho, sa negosyo namin. Kaya deserve niya talaga na mag-relax din talaga at tuwing may mga pagkakataong ganito. So yun guys, nag-order na nga ako ng food namin at eto na nga, naka-order na ako at waiting na kami dito ng aming food. So yung kakain na naman tayo. Sabi nga is, food is life. Yan lang talaga yung hobbies namin, ang kumain ng kumain. Kasi nga, para makabawi naman tayo sa mga pagod, puyat natin. So ito na nga yung food namin guys. Kakain muna kami ng lunch. Sa mga hindi pa nagla-lunch dyan, kain na rin kayo dyan sa inyo at sabayan nyo kami kumain. At ito, magpipisa muna kami. Kasi hindi nga sabay-sabay dumating yung mga pagkain namin. So yun guys, sa mga solid supporters ko, again, big shout out sa inyong lahat. Team Daswaw pa, Togs Family, Team Sako, at sa mga iba ko pang supporters dyan na hindi nagsasawa sa YouTube channel ko. Thank you so much. And shout out nga pala kay Rodney, sa asawa ni Sisi Celis. Yan, get well soon kapatid, at palakas ka. At alam ko hindi ka pababayaan ng Lord, gagaling ka. At ikaw si Celis sa tagal mo. At alam ko naman napakatapang mo, nandiyan ka para kay Rodney. So thank you din nga pala sa family and solid friends ko na nag-support sa akin at nag-surprise ng birthday ko. So yung fast forward
forward guys, tapos na nga kaming kumain at nag-take out na lang din nga ako ng pizza at pauwi na nga kami ng Batangas. Yun lang guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye!